Ang aklat ng Hosea, panimula. Si Propeta Hosea ay nangaral sa kaharian ng Israel pagkatapos ni Propeta Amos noong panahon ng kaguluhan bago bumagsak ang Samaria noong taong 721 BC. Labis niyang ikinabahala ang pagsamba ng mga tao sa mga Diyos-Diyusan at ang kawalan nila ng pananampalataya sa Diyos. Buong tapang niyang inilarawan ang ganitong kataksilan sa pamamagitan ng paghahambing sa sarili niyang pag-aasawa na nasira dahil sa isang babaeng taksil. Kung paanong si Gomer na kanyang kabiyak ay nagtaksil sa kanya, gayon din ang ginawa ng bayan ng Diyos kay Yahweh, kaya't hahatulan ang Israel. Gayunman, mananaig din sa huli ang tapat na pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. At mahihikayat ang mga Israelitang manumbalik at magkakaroong muli ng magandang kaugnayan sa Diyos. Ang pag-ibig na ito ay ipinahahayag sa madamdaming pangungusap sa chapter 11, verse 8. Pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagan ko'y nananaig. Nilalaman, ang pag-aasawa at ang pamilya ni Hosea, chapter 1, verse 1 to chapter 3, verse 5. Mga pahayag laban sa Israel, chapter 4, verse 1 to chapter 13, verse 16. Isang pahayag ng pagsisisi at pangako, chapter 14, verse 1 to 9. Unang kabanata. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh kay Hosea, na anak ni Biri. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong panahon ng paghahari sa Huda ni Uzias, Jotam, Ahaz at Hezekias. Si Jeroboam na anak ni Jehoahaz ang hari noon ng Israel, ang asawa at mga anak ni Hosea. Nang unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba-ibang mga lalaki. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya, sapagkat katulad din ng babaeng iyan, ang mga tao sa lupaing ito ay nagtaksil sa akin. Napangasawa nga ni Hosea si Gomer, na anak ni Diblaim. Di nagtagal, ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ni Yahweh kay Hosea, Jezreel ang ipapangalan mo sa bata, sapagkat paparusahan ko ang sambahayan ni Jeho, dahil sa maramihang pagpaslang sa Jezreel, at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, wawasakin ko sa libis ng Jezreel ang lakas ng hukbong Israel. Naglihing muli si Gomer, at isang babae naman ang kanyang naging anak. Sabi ni Yahweh kay Hosea, tawagin mo siyang Luruhama, sapagkat hindi ko na kahahabagan ni patatawarin man ang Israel. Ngunit kahahabagan ko ang sambahayan ni Huda. Iligtas ko sila, subalit hindi sa pamamagitan ng pana, tabak, digmaan, mga kabayo, ni ng mga ngabayo man, kundi sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan. Nang si Luruhama ay mahiwalay na sa pagpapasuso ng ina, naglihi muli si Gomer at nagsilang ng isang lalaki. At sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang Luami, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos. Ang Israel ay panunumbalikin. Gayunmay, magiging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel. Hindi mabibilang dahil sa sobrang dami. Ngayon sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ngunit darating ang panahon na sasabihin sa kanila, kayo ang mga anak ng Diyos na buhay. Muling magkakasama ang mga taga-Huda at mga taga-Israel. Itatalaga nila ang isang pinuno at muli silang uunlad at magiging sagana sa kanilang lupain. Ang araw na iyon ay magiging isang dakilang araw sa Jezreel. Ikalawang kabanata. Kaya't tatawagin ninyo ang inyong mga kapwa Israelita na Ami at Ruhama. Ang taksil na si Gomer ang taksil na Israel. Pakiusapan mo ang iyong ina, pakiusapan mo siya, sapagkat hindi ko na siya itinuturing na asawa. At wala na akong kaugnayan sa kanya. Pakiusapan mo siyang itigil ang pangangalo niya at tigilan na ang kanyang kataksilan. Kung hindi, huhubaran ko siya tulad ng isang sanggol na bagong silang. Gagawin ko siyang tulad ng disyerto, tulad ng isang tigang na lupa, at hahayaan ko siyang mamamatay sa uhaw. Hindi ko kakahabagan ang kanyang mga anak, sapagkat sila ay mga anak sa pagkakasala. Ang kanilang ina ay naging taksil na asawa, at siyang sa kanila ay naglihi ay naging kahiya-hiya. Sinabi pa nga niya, susundan ko ang aking mga mangingibig, na nagbibigay ng aking pagkain at inumin, ng aking damit at balabal, langis at alak. Dahil dito, haharangan ko ng mga tinik ang kanyang mga landas. Paliligiran ko siya ng pader upang hindi niya matagpuan ang kanyang mga landas. Hahabulin niya ang kanyang mga mangingibig, ngunit
Sila'y hindi niya maaabutan. Sila'y kanyang hahanapin, ngunit hindi niya matatagpuan. Kung magkagayon, sasabihin niya, babalik ako sa aking unang asawa, sapagkat higit na mabuti ang buhay ko sa piling niya noon, kaysa kalagayan ko ngayon. Hindi niya kinilalang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkaing butil ng alak at ng langis. Sa akin nanggaling ang pilak at ginto na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Kaya't babawiin ko ang pagkaing butil na aking ibinigay, maging ang bagong alak sa kapanahunan nito. Babawiin ko rin ang mga damit at balabal na itinakip ko sa kanyang kahubaran. Ngayoy ilalantad ko ang kanyang kahubaran sa harapan ng kanyang mga mangingibig. Walang makakapagligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. Wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga kasayahan at mga araw ng pangilin. Gayon din ang lahat ng itinakda niyang kapistahan. Sasalantain ko ang kanyang mga ubasan at mga punong igos na sinasabi niyang upa sa kanya ng kanyang mga mangingibig. Lahat ng iyan ay kakainin ng mga hayop at masukal na gubat ang kauuwian. Paparusahan ko siya dahil sa mga kapistahan na kanyang ipinagdiwang na karangalan ni Baal. Nagsunog siya ng insenso sa mga diyos-diyusan. Nagsuot din siya ng mga singsing at alahas. Pagkatapos ay humabol sa kanyang mga mangingibig. At ako'y kanyang nilimot, sabi ni Yahweh. Ang pag-ibig ni Yahweh sa kanyang bayan. Ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko sa ilang, kakausapin ng buong giliw. Doon ay ibabalik ko sa kanya ang kanyang mga ubusan at gagawin kong pinto ng pag-asa ang libis ng kaguluhan. Tutugon naman siya tulad nung panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y ilabas ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi mo na ako tatawaging aking Baal, sapagkat ipalilimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal, at hindi na muling ipababanggit ang mga ito. Sa araw na iyon, alang-alang sa iyo, makikipagkasundo ako sa mga hayop sa parang, sa mga ibon sa kalawakan, sa mga nilikhang sa lupay gumagapang. Aalisin ko sa lupain ang pana, ang espada at ang digmaan, upang kayo'y makapagpahingang matiwasay. Ikaw ay magiging aking asawa, magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa, at kikilalanin mong ako nga si Yahweh. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, tutugunin ko ang panalangin ng aking bayan. Magkakaroon ng ulan upang ibuhos sa lupa. Sa gayon, sasagana sa lupain ang pagkaing butil, ang alak, at ang langis. Ito naman ang katugunan sa pangangailangan ng Jezreel. Sa panahon ding iyon ay ibabalik ko ang mga Israelita sa kanilang lupain. Kahahabagan ko si Lo-ruhama at sasabihin ko kay Lo-ami, ikaw ang aking bayan. At tutugon naman siya, ikaw ang aking Diyos. Si Hosea at ang babaeng mangangalunya. Ikatlong kabanata. Sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagaman siya'y nangangalunya. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong sibada. At sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin. Huwag ka nang mangangalunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo, sapagkat ang mga taga-Israel ay mamumuhay na walang hari at walang pinuno sa loob ng mahabang panahon. Mawalan din sila ng mga handog, asyera, ephod at larawan ng mga diyos-diyusan. Pagkatapos, magbabalik loob sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang hari. Sa mga huling araw, nanginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan. Ang paratang ni Yahweh laban sa Israel. Ika-4 na kabanata. Dinggin ninyo mga taga-Israel ang pahayag ni Yahweh, sapagkat may bintang siya laban sa inyo. Sa lupaing ito ay walang katapatan, walang pagmamahalan at walang pagkilala sa Diyos. Sa halip ay laganap ang pagtutungayaw at pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Nilalabag nila ang lahat ng batas at sunod-sunod ang mga pamamaslang. Kaya't nagdadalamhati ang lupain, nalulumbay ang lahat ng naninirahan dito. Halos malipol ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa papawirin, at ang mga isda sa dagat. Ang paratang ni Yahweh laban sa mga pari. Gayunmay, huwag magbintang ang sinuman, at huwag usigin ang iba, sapagkat ang hinanakit ko'y laban sa inyo, mga pari. Araw at gabi lagi kayong nabibigo,
at ang propeta'y kasama ninyong bigo. Kaya't lilipulin ko ang Israel na inyong ina. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Habang dumarami ang mga pari, lalo naman silang nagkakasala sa akin. Kaya gagawin kong kahihiyan ang kanilang kadakilaan. Yumayaman sila dahil sa kasalanan ng mga tao. Nabubusog sila sa kasamaan ng aking bayan. At gayon nga ang nangyayari. Kung ano ang pari, gayon din ang bayan. Kaya't paparusahan ko sila at pagbabayarin dahil sa kanilang kasamaan. Sila'y kakain, ngunit hindi mabubusog. Makikipagtalik sila sa mga babae sa templo, ngunit hindi sila magkakaanak. Sapagkat itinakwil nila si Yahweh at sila'y bumaling sa ibang mga Diyos. Isinumpa ni Yahweh ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang alak, luma man o bago, ay nakakasira ng pangunawa. Sumasangguni ang aking bayan sa Diyos-Diyosang kahoy. Itinatanong nila sa haliging kahoy kung ano ang dapat gawin. Sinasagot sila sa pamamagitan ng tungkod. Sila'y iniligaw ng masamang pamumuhay at ipinagpalit nila sa kahalayan ang kanilang Diyos. Nag-aalay sila ng mga handog na susunugin sa mga sagradong bundok at nagsusunog ng mga handog sa ibabaw ng mga burol. Sumasamba sila sa ilalim ng mga ensena, alamo at ruble, sapagkat mayabong ang mga ito at malawak ang lilim. Kaya't nakikipagtalik kahit kanino ang iyong mga anak na dalaga, at nangangalunya naman ang mga manugang mong babae. Gayunman, hindi ko paparusahan ang iyong mga anak na dalaga kahit sila'y magpakasama. Gayon din ang iyong mga manugang kahit na sila'y mga lunya. Sapagkat ang mga lalaki ay nakikipagtalik din sa mga babae sa templo at kasama nilang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ganyan winawasak ng mga taong hangal ang kanilang sarili. Bagaman ikaw ay nangalunya o Israel, hindi naman kailangang papanagutin din ang Huda. Huwag kang pumasok sa Gilgal ni umakyat sa Bethaven. At huwag kang sumumpa ng saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Matigas ang ulo ng Israel tulad ng dumalagang baka, kaya't pakakainin pa ba sila ni Yahweh tulad ng mga tupang dinadala niya sa maluwang na pastulan? Nakiisa sa mga Diyos-Diyosan ang Ephraim. Pabayaan mo na siya, bagaman ubos na ang kanilang alak, patuloy pa rin sila sa pangangalunya. Higit nilang nais ang kahihiyan kaysa karangalan. Tatangayin sila ng malakas na hangin, at mapapahiya sila ng labis dahil sa kanilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Ikalimang kabanata. Pakinggan ninyo ito, mga pari, dinggin ninyo ito, sambahayan ni Israel. Makinig kayo, sambahayan ng hari, sapagkat kayo ang tinutukoy sa kahatulan. Kayo'y naging bitag sa Mispa at lambat na nakalatag sa bundok Tabor. Kayo'y naghimagsik at nagpakagumon sa kasalanan, kaya't paparusahan ko kayong lahat. Kilala ko si Ephraim, walang lihim sa akin ang Israel, sapagkat ikaw ngayon, Ephraim, ay naging babaeng masama, at ang Israel naman ay naging marumi. Babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa kanilang mga ginawa, hindi na sila makapanumbalik sa Diyos, sapagkat nasa kanila ang espiritu ng kasamaan, at hindi nila nakikilala si Yahweh. Ang kapalaluan ng Israel ay sumasaksi laban sa kanya. Matitisod ang Ephraim sa kanyang kasalanan, at kasama niyang matitisod ang Huda. Dadalhin nila ang kanilang mga kawan ng tupa at baka upang hanapin si Yahweh. Subalit, siya'y hindi nila matatagpuan. Lumayo na siya sa kanila, naging taksil sila kay Yahweh, kaya't nagkaanak sila sa labas. Masisira ang kanilang mga pananim at sila'y malilipol pagdating ng bagong buwan. Digmaan ng Huda at ng Israel. Hipan ang tambuli sa Gibeah, hipan ang trompeta sa Rama, ibigay ang hudyat sa Bethaven. Nasa likuran mo na sila, Benjamin. Mawawasak ang Ephraim sa araw ng pag-uusig. Ang ipinapahayag kong ito'y tiyak na mangyayari. Nangangamkam ng lupa ang mga pinuno ng Huda. Binago nila ang palatandaan ng pagbabahagi sa kanilang lupain. Kaya parang bahang ibubuhos ko sa kanila ang aking puot. Ang Ephraim ay inaapi at tadtad sa kahatulan, sapagkat patuloy siyang umaasa sa mga Diyos-Diyosan. Ako'y parang kalawang sa Ephraim at bukbok sa sambahayan ni Huda. Nang makita ni Ephraim ang maselan nilang karamdaman at ni Huda ang kanyang mga sugat, si Ephraim ay nagpasugo sa hari ng Assyria. Subalit hindi na siya kayang pagalingin. Hindi na mabibigyang lunas ang kanyang mga sugat, sapagkat parang leon akong sasalakay sa Ephraim. Parang isang mabangis
na batang leon na gugutay sa Huda. Lalapain ko ang Huda sa kaiiwan at walang makakapagligtas sa kanila. Pagkatapos ay babalik ako sa aking tahanan hanggang sa harapin nila ang kanilang pananagutan at sa kanilang paghihirap ako ay hanapin. Ika-6 na kabanata, hindi taos ang pagsisisi ng Israel. Halik kayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh, sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat kaya't siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo. Sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon, upang tayo'y mabuhay sa kanyang harapan. Halik kayo't kilalanin natin si Yahweh, sikapin nating siya'y makilala. Kasintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman. Ang tugon ni Yahweh, ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga pinarusahan ko kayo sa pamamagitan ng mga propeta at pinagpapatay sa pamamagitan ng aking mga salita. Simbilis ng kidlat ang katuparan ng aking hatol, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Ngunit tulad ni Adan ay sumira kayo sa ating kasunduan. Nagtaksil kayo sa aking pag-ibig. Ang Gilead ay lunsod ng mga makasalanan. Tigmak sa dugo ang mga lansangan nito. Nagkakaisa ang mga pari, parang mga tulisang nag-aabang sa bibiktimahin. Pumapatay sila sa daang patungo sa Shechem. Mabigat na kasalanan ang ginagawa nila. Kahindik-hindik ang nakita ko sa sambahayan ni Israel. Ang Ephraim ay nalulong na sa kalaswaan. Ang Israel naman ay nahandusay sa putikan. Nakatakda na rin ang parusa sa iyo, Huda. Sa sandaling ibalik ko ang kasaganaan ng aking bayan. Ika-7 kabanata. Nais ko sanang pagalingin ang Israel. Ngunit nakikita ko naman ang kabulukan ng Ephraim at ang masasamang gawa ng Samaria. Sila ay manlilinlang, magnanakaw at tulisan. Hindi nila naisip na hindi ko nakakalimutan ang lahat ng kanilang masamang gawain. Sila'y lipos ng kasamaan at nakikita ko ang lahat ng ito. Sa buwatan sa palasyo, napapaniwala nila ang hari sa kanilang kasamaan at maging ang mga pinuno ay kanilang nalinlang. Lahat sila'y mga ngalunya para silang nang aapoy na pugon na pinababayaan ng panadero mula sa panahon ng pagmamasa hanggang sa panahon ng pag-alsa. Nang dumating ang araw ng ating hari, nalasing sa alak ang mga pinuno at pati ang hari nakipag-inuman sa mga manlilibak. Nag-aalab na parang pugon ang kanilang mga puso. Pawang kasamaan ang kanilang binabalak. Magdamag na nag-aalimpuyo ang kanilang galit. At kinaumagahay nagliliyab na parang apoy. Lahat sila'y parang pugon na nag-iinit sa galit. Pinatay nila ang kanilang mga pinuno. Bumagsak ang lahat ng mga hari nila at wala ni isa mang nakaisip na sa aki tumawag. Ang Israel at ang mga bansa. Nakikisama ang Ephraim sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang katulad nila'y tinapay na hindi lubusang luto. Inuubos ng mga dayuhan ang lakas ni Ephraim. Ngunit hindi niya ito namamalayan. Pumuputi ang kanyang buhok at hindi niya ito napapansin. Ang kapalaluan ng Israel ang magpapahamak sa kanila. Gayunman, ayaw nilang manumbalik kay Yahweh sa kanilang Diyos. Ayaw nilang hanapin ang kanilang Diyos. Ang Ephraim ay katulad ng isang kalapati, mangmang at walang pangunawa, tumatawag sa Ehipto at sumasangguni sa Assyria. Sa kanilang pag-alis, lambat ko sa kanila'y ihahagis. Huhulihin ko sila na parang mga ibon na papawirin. Paparusahan ko sila dahil sa masasama nilang gawain. Mapapahamak sila dahil sa paglayo sa akin. Lilipulin sila sapagkat naghimagsik sila laban sa akin. Tutubusin ko sana sila, ngunit nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Tumatangi sila sa kanilang mga higaan, ngunit hindi taos puso ang kanilang pagtawag sa akin. Sinasaktan nila ang sarili dahil sa pagkain at sa alak. Pagkatapos ay naghihimagsik sila laban sa akin. Bagamat sinanay ko sila at pinalakas, nagbalak pa sila ng masama laban sa akin. Humihingi sila ng tulong kay Baal, ang katulad nila'y taksil na mandirigma. Masasawi sa espada ang mga pinuno nila dahil sa kanilang palalong dila. Ito ang dahilan ng panlilibak sa kanila sa lupain ng Ehipto. Ika-8 kabanata. Hinatulan ni Yahweh ang Israel. Sinabi ni Yahweh, hipan mo ang trompeta. Dumarating ang isang agila sa bayan ng Diyos, sapagkat sumira sa tipan ang aking bayan, at nilabag nila ang aking kautusan.
Tumangis ngayon ang Israel sa akin. Tulungan mo kami sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ngunit tinalikuran na ng Israel ang kabutihan, kaya't hahabulin sila ng kanilang kaaway. Pumili sila ng mga hari nang wala akong pahintulot. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit hindi naman ayon sa aking kagustuhan. Ginawa nilang diyos-diyusan ang kanilang pilak at ginto na nagdala sa kanila sa kapahamakan. Kinasusuklaman ko ang guyang sinasamba ng mga taga-Samaria. Napupuot ako sa kanila, hanggang kailan pa sila mananatili sa karumihan. Ang Diyos-Diyosang iyan ay mula sa Israel. Ang guyang iyan ay ginawa ng tao at iyay hindi Diyos. Ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Naghahasik sila ng hangin at ipo-ipo ang kanilang aanihin. Ang mga nakatayong trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man iyon, kakainin lamang ng mga dayuhan. Nilalamon na ang Israel. Naroon na sila sa gitna ng mga bansa, bilang kasangkapang walang kabuluhan, sapagkat naparoon sila sa Assyria, gaya ng asnong nagagalang mag-isa. Ang Ephraim na may umupa ng mga mangingibig, bagamat humingi sila ng tulong sa ibang mga bansa. Ngayon, titipunin ko silang lahat, hindi magtatagal at sila'y darating, dahil sa pahirap ng hari at ng mga pinuno. Ang mga altar na ginawa sa Ephraim, ang siya ring nagparami ng inyong mga sala. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lang nila at tatanggihan. Nag-aalay sila ng handog sa akin, at ang karning handog kanila mang kainin. Hindi pa rin ito kalugod-lugod sa akin. Gugunitain niya ngayon ang kanilang kalikuan. At paparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa lupain ng Ehipto. Kinalimutan ng Israel ang lumikha sa kanya, at nagtayo siya ng mga palasyo. Ang Huda na may nagparami ng mga lunsod na may pader, subalit lalamunin ng apoy ang kanilang mga lunsod at mga palasyo. Ikasyam na kabanata, ang parusa sa patuloy na pagtataksil ng Israel. Huwag kang magalak, Israel. Huwag kang magdiwang tulad ng ibang mga bansa, sapagkat naging tulad ka ng mahalay na babae. Tinalikuran mo ang iyong Diyos at nakipagtalik sa iba-ibang lalaki. Ikinatuwa mong ikay isang babaeng bayaran. Kahit sa ang lugar, ikay sinisipingan. Ngunit ang ginagawa nila sa giikan at sa pisaan ng alak ay hindi nila ikabubuhay. At ang bagong alak ay hindi nila matitikman. Hindi sila mananatili sa lupain ni Yahweh. Subalit ang Ephraim ay magbabalik sa Ehipto. At kakain sila sa Assyria ng mga pagkaing nagpaparumi at ipinagbabawal. Hindi na sila papayagang maghandog ng alak kay Yahweh, at hindi naman siya malulugod sa kanilang mga handog. Ang pagkain nila ay matutulad sa pagkain ng namatayan. Magiging marumi ang lahat ng kakain nito, sapagkat ang pagkain nila ay para lamang sa kanilang katawan. Hindi iyon maihahandog sa templo ni Yahweh. Ano ang gagawin mo sa araw ng itinakdang kapistahan at sa araw ng kapistahan ng pagdiriwang para kay Yahweh? Makatakas man sila sa pagkawasak, titipunin rin sila ng Ehipto at ililibing sa Memphis. Matatakpan ng damo ang kanilang mga kagamitang pilak at tutubuan ng dawag ang mga tahanan nilang wasak. Dumating na ang mga araw ng pagpaparusa. Sumapit na ang araw ng paghihiganti. Ito ay malalaman ng Israel. Ang sabi ninyo, mangmang ang isang propeta at ang lingkod ng Diyos ay baliw. Totoo iyan sapagkat labis na ang inyong kasamaan at matindi ang inyong puot. Ang propeta ay siyang bantay sa Ephraim, ang bayan ng aking Diyos. Ngunit may bitag na laging sa kanya'y nakaumang at kinapupuutan siya maging sa templo ng kanyang Diyos. Nagpakasamang lubha ang aking bayan, gaya ng nangyari sa Gibeah. Gugunitain ng Diyos ang kanilang kalikuan at paparusahan ang kanilang mga kasalanan. Ang kasalanan ng Israel at ang mga resulta nito. Ang Israel ay tulad ng ubas sa ilang. Gayon sila noong una kong matagpuan, parang unang bunga ng puno ng igos, nang makita ko ang iyong mga magulang. Ngunit nang magpunta sila sa Baal Peor, sila'y naglingkod sa Diyos-Diyosang si Baal at naging kasuklam-suklam gaya ng Diyos-Diyosang kanilang inibig. Ang kaningningan ng Ephraim ay maglalaho para itong ibong lumipad na palayo. Wala nang isisilang, walang magdadalang tao at wala na ring maglilihi. At kahit pa sila magkaroon ng mga anak, kukunin ko ang mga ito hanggang sa walang matira. Kahabag-habag sila kapag ako'y lumayo na sa kanila. Gaya ng aking nakita, ang mga anak ni Ephraim ay nakatakdang mapahamak. Mapipilitan ang kanilang mga ama na dalhin sila sa patayan. O Yahweh, bigyan mo po sila ng mga sinapupunang baog
at ng mga susong walang gatas. Hinatulan ni Yahweh ang Ephraim. Lahat ng kanilang kasamaan ay nagpasimula sa Gilgal. Doon pa may kinapuutan ko na sila. Dahil sa kasamaan ng kanilang gawain, sila'y palalayasin ko sa aking tahanan. Hindi ko na sila mamahalin pa. Mapaghimagsik ang lahat ng kanilang mga pinuno. Mapapahamak ang Ephraim, tuyo na ang kanyang mga ugat. Hindi na sila mamumunga. At kung magbunga may, papatayin ko ang pinakamamahal nilang mga supling. Nagsalita ang propeta tungkol sa Israel. Itatakwil sila ng aking Diyos sapagkat hindi sila nakinig sa Kanya. Sila ay magiging palaboy sa maraming mga bansa. Ikasampung kabanata. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik sa bunga ang mga sanga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami rin naman ang itinatayo niyang altar. Habang umuunlad ang kanyang lupain, lalo niyang pinapaganda ang haliging sinasamba. Marumi ang kanilang puso at ngayon dapat silang magdusa. Wawasakin ni Yahweh ang kanilang mga altar at sisirain ang mga haliging sinasamba. Ngayon na may sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami sumasamba kay Yahweh. Ngunit ano nga ba naman ang magagawa ng isang hari para sa amin? Puro siya salita ngunit walang gawa. Puro pangako ngunit laging napapako. Ang katarungan ay pinalitan ng kawalang katarungan at ito'y naging damong lason na sumisibol sa buong lupain. Matatakot at mananaghoy ang mga taga-Samaria dahil sa pagkawala ng mga guya sa Bet-Aven. Ipagluluksa ito ng sambayanan. Mananangis pati mga paring sumasamba sa Diyos-Diyusan dahil sa naglaho nitong kaningningan. Ang Diyos-Diyusang ito'y dadalhin sa Assyria bilang kaloob sa dakilang hari. Mapapahiya ang Ephraim at ikakahiya ng Israel ang itunuring nilang Diyos. Ang hari ng Samaria ay mapapahamak tulad ng sanga na tinatangay ng tubig. Wawasakin ang mga altar sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubo ang mga tinik at dawag sa mga altar at sasabihin nila sa kabundukan, itago ninyo kami at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Hinatulan ni Yahweh ang Israel. Sinabi ni Yahweh, ang Israel ay patuloy sa pagkakasala mula pa noong sila'y nasa Gibeah. Dahil dito'y aabutan siya ng digmaan sa Gibeah. Sasalakayin ko ang bayan at magsasanib ang mga bansa laban sa inyo. Kayo'y pinarusahan ko dahil sa patong-patong na kasalanan. Ang Ephraim ay parang dumalagang baka na sanay at mahilig sa gawang pag-iik. Ngunit ngayon isisingkaw ko na siya. Ang Huda ang dapat humila ng araro at ang Israel naman ang hihila ng suyod. Magasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Ngunit naghasik kayo ng kalikuan at kawalang katarungan. Ang inyong inani, kumain din kayo ng bunga ng kasinungalingan. Dahil sa pagtitiwala ninyo sa inyong mga kapangyarihan at sa lakas ng marami ninyong mandirigma, masasangkot sa digmaan ang inyong bayan at mawawasak lahat ng inyong mga kuta. Gaya ng ginawa ni Salman sa Bet-Arbel nang salakayin niya ito at patayin ang mga ina at mga bata. Ganito ang gagawin sa sambahayan ng Israel, sapagkat malaki ang inyong kasalanan. Sa pagsapit ng bukang liwayway, ang hari ng Israel ay ganap na mamamatay. 11 kabanata. Ang pag-ibig ng Diyos sa rebuilde niyang bayan. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal at tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga baal at nagsusunog ng insenso sa mga Diyos-Diyusan. Ako ang nagtuturo kay Ephraim na lumakad. Inakay ko siya sa kanyang paghakbang, ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya. Pinatnubayan ko siya ng buong pagmamalasakit at ng buong pagmamahal. Ang katulad ko ay isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig. At yumuko ako upang sila'y mapakain. Magbabalik sila sa Ehipto at paghaharian ng Assyria, sapagkat ayaw nilang magbalik sa akin. Lulusubin ng kaaway ang kanilang mga lungsod, wawasakin ang pampinid sa kanilang mga pinto, at lilipulin sila sa loob ng kanilang mga kuta. Ang bayan ko'y nagpasya ng tumalikod sa akin, kaya't sa pamatok sila'y itinakda, at walang sinumang makakapag-alis nito. Pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? Maitutulad ba kita sa Adma? Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Zeboim? Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagan ko'y nananaig. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot.
Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo. At hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Susundin nila si Yahweh, siya'y uungal na parang leon, at mula sa kanluray nanginginig na darating ang kanyang mga anak na lalaki. Nagmamadali silang darating na parang mga ibong mula sa Ehipto, at mga kalapating mula sa Assyria. Ang kanilang tahanay ibabalik ko sila, sabi ni Yahweh. Hinatulan ang Israel at ang Huda. Sinabi ni Yahweh, nililinlang ako nitong si Ephraim, at dinadaya ako nitong si Israel. Ang Huda na may naghahanap pa rin ng ibang Diyos, at kinakalaban ang banal at matapat. 12 kabanata. Ang Ephraim ay umaasa sa wala, at maghapong naghahabol sa hangin. Puro kasinungalingan at karahasan ang ginagawa. Nakikipag-isa sa Assyria, at nakikipagkalakal sa Ehipto. May paratang si Yahweh laban sa Huda. Paparusahan niya si Jacob ayon sa masama nitong pamumuhay, at gagantihan ayon sa kanyang mga gawa. Nang sila'y nasa sinapupunan pa, dinaya na ni Jacob ang kanyang kakambal. Nakipagbuno siya sa anghel at nagwagi. Umiyak siya at nakiusap na naway pagpalain. Nakatagpo niya ang Diyos doon sa Betel, at ito'y nakipag-usap sa kanya. Si Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yahweh ang kanyang pangalan. Kaya't manumbalik kayo sa Diyos at mamuhay kayong may pag-ibig at katarungan. Patuloy kayong umasa sa Kanya. Sinabi ni Yahweh, gustong-gusto nilang gamitin ang timbangang may daya. Nais nilang apihin ang kanilang kapwa. Sinasabi nila, ako'y talagang mayaman. Nakamtan ko ang kayamanang ito para sa aking sarili. Ngunit lahat man ng kanyang kayamanan ay hindi sapat. Pambayad sa nagawa niyang kasalanan. Ako si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Muli ko kayong papatirahin sa mga tolda, gaya ng panahon ng mga itinakdang kapistahan. Nagsalita ako sa pamamagitan ng mga propeta, at sa kanila'y nagbigay ng maraming pangitain. Maraming talinhaga rin ang sa kanila'y aking itinagubilin. Laganap sa Gilead ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sumasamba rito'y nakalaang mamamatay. Naghahandog sa mga Diyos-Diyosang turo ang mga taga-Gilgal, at ang mga altar nila'y mawawasak, magiging mga bunto ng bato sa gitna ng kabukiran. Tumakas si Jacob papuntang Aram, at dooy nakatagpo ng mapapangasawa. Nagpastol siya roon ng mga tupa upang makamtan ang kamay ng isang dalaga. Inalabas ni Yahweh ang Israel sa Ehipto sa pamamagitan ng isang propeta, at sa pamamagitan din ng propetang ito ay pinangalagaan niya ang Israel. Matindi na ang galit ni Yahweh kay Ephraim dahil sa kasamaang ginagawa nito, kaya't siya'y paparusahan ni Yahweh at pagbabayarin sa kanyang mga kasalanan. 13 kabanata, ang pagkawasak ng Ephraim. Noong una, kapag nagsalita si Ephraim, ang mga tao ay nanginginig sa takot, sapagkat siya ay pinaparangalan ng Israel. Ngunit nagkasala siya at nahatulang mamatay dahil sa pagsamba kay Baal. Hanggang ngayon, patuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Tinutunaw ang mga pilak at ginagawang Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay sinasabi, maghandog kayo rito at halikan ninyo ang mga guyang ito. Gaya nga, matutulad sila sa mga ulap sa umaga o sa hamog na madaling naglalaho. Gaya ng ipa na inililipad ng hangin. Gaya ng usok na tinatangay sa malayo. Sinabi ni Yahweh, ako si Yahweh na inyong Diyos. Ako ang nagpalaya sa inyo sa Ehipto. Noon, wala kayong ibang Diyos kundi ako, at walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Kinalinga ko kayo sa ilang, sa lupaing tuyo at tigang. Ngunit nang kayo'y mabusog ay naging palalo, at kinalimutan na ninyo ako. Kaya naman, kayo'y lalapain kong gaya ng leon, gaya ng isang lipardong nag-aabang sa tabing daan. Susunggaban ko kayo, gaya ng usong inagawa ng anak. Lalapain ko kayo, gaya ng isang leon, gaya ng paglapa ng isang hayop na mabangis. Wawasakin kita, Israel. Sino ang sasaklulo sa iyo? Nasaan ngayon ang inyong hari na magliligtas sa iyo? Nasaan ang hari at ang mga pinunong sa akin ay hiningi mo? Sa galit ko sa inyo ay binigyan ko kayo ng mga hari, at dahil din sa aking puot, sila'y inalis ko. Inilista ko ang ginagawang kalikuan ni Ephraim. Tinatandaan kong mabuti para sa araw ng paniningil. Ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay, ngunit ito'y kanyang tinanggihan. Para siyang sanggol na ayaw lumabas sa sinapupunan. Siya'y anak na suwail at mangmang. Hindi ko sila paliligtasin sa daigdig ng mga patay.
hindi ko sila paliligtasin sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila. Libingan, parusahan mo sila. Wala na akong nalalabing awa sa kanila. Bagaman siya'y lumagong gaya ng tambo, may darating na hangin mula kay Yahweh. Ang hanging silangang nagbubuhat sa ilang. Tutuyuin ang kanyang mga batis at aagawin ang kanyang yaman. Mananagot ang Samaria sapagkat siya'y naghimagsik laban sa Diyos. Mamamatay sa tabak ang mga mamamayan niya. Ipaghahampasan sa lupa ang kanyang mga sanggol at lalaslasin ang tiyan ng mga nagdadalang tao. 14 na kabanata, ang pakiusap ni Hosea sa Israel. Manumbalik ka, Israel, kay Yahweh na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo kay Yahweh. Sabihin ninyo sa Kanya, patawarin po ninyo kami. Kami iyong kahabagan, kami iyong tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami kayang iligtas ng hukbo ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo nila. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga ginawa ng aming kamay. Sa iyo lamang nakakasumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ni Yahweh, pagagalingin ko na sila sa kanilang kataksilan. Mamahalin ko na sila ng walang katapusan. Sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. Mamumulaklak siyang gaya ng liryo at mag-uugat din siyang tulad ng cedar. Kanyang mga sanga ay darami, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng kagubatan ng Lebanon. Magbabalik sila at maninirahan sa ilalim ng aking kanlungan. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, namumulaklak na parang puno ng ubas, at ang bangoy tulad ng alak mula sa Lebanon. Ephraim, lumayo ka na sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong mga bunga. Unawain ng matalino ang mga bagay na ito, at dapat mabatid ng mga marunong. Matuwid ang mga kapamaraanan ni Yahweh, at ang mabubuti doon lumalakad. Ngunit nadarapa ang mga masuwaying.